Mga gabing hindi ko malilimutan. Paranormal sa Antipolo. Sa bawat bahay, may mga kwento na hindi natin alam. Mga kwentong hindi natin nais marinig. Pero dumating sila sa isang gabi na hindi mo inaasahan. Ako si Nika at ito ang gabi ng Paranormal sa Antipolo. Noong 2018, bumili kami ng isang lumang bahay sa Antipolo. Sa unang tingin, parang ordinaryong bahay lang. May maliit na garden, may terrace. Pero may isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag sa loob ng bahay. Hindi ko ito napansin agad. Siguro dahil sa excitement namin ng pamilya ko sa bagong bahay. Akala ko wala naman talagang kakaiba. Pero pagkatapos ng ilang linggo, nagsimulang magbago ang mga bagay. Unang napansin ko, may mga pinto na palaging bumubukas ng mag-isa. Hindi lang yung mga ordinaryong pinto, kundi yung sa kwarto ni Lola. Yung pinto na nakakandado palagi. Minsan, naririnig ko pa yung tunog ng mga sapatos na parang naglalakad sa hallway. Kahit wala naman akong nakikitang tao. Nagsimula akong mag-alala. Minsan, may naririnig akong mahihinang boses mula sa may kusina. Ang mga boses na parang hindi ko naman kilala. Hindi ko agad inisip na baka may ibang tao sa bahay. Kasi ako lang mag-isa sa gabi, naglilinis o nag-aayos. Pero hindi ko maiwasang mapansin na may mga paboritong gamit ko na nawawala. Mga gamit na hindi ko matandaan na ginagalaw ko. At ang mas nakakakilabot pa, yung tunog ng mga yapak na parabang may naglalakad sa loob ng kwarto ko. Isang gabi, nagising ako ng malakas na tunog. Parang may bumagsak na bagay mula sa taas. Agad akong tumayo at sinilip sa hallway. Walang tao. Pero may naramdaman akong malamig na hangin na dumaan sa gilid ko. Nang tiningnan ko yung pinto ng kwarto ko, nakabukas siya. Hindi ko na maalala kung iniwan ko ba siyang bukas o hindi. Ngunit nang tiningnan ko ang mga lampin sa gilid ng pinto, may mga sapatos na hindi ko kilala. Malaki. Parang lalaki. Hindi ko alam kung paano napunta yun doon. Pero ang puso ko, nag-umpisang tumibok ng mabilis. Tumakbo ako pabalik sa kwarto ko. Binangga ko ang pinto at habang binabalik ko ang mga locks, naramdaman ko yung malamig na hangin mula sa ilalim ng pinto. Minsan, pag tumatagal ang gabi, naririnig ko na naman ang mga kaluskos. Parang may tumatakbong tao sa ilalim ng hagdan. Hindi ko na kayang matulog. Lagi na lang akong gising sa gabi, nakikinig sa bawat tunog. Isang gabi, habang naglilinis ako sa living room, nakita ko siya sa gilid ng salamin. Isang lalaki, nakasuot ng itim. Hindi ko maaninag ang mukha niya, pero naramdaman ko ang titig niya sa akin. Dahil sa sobrang takot, hindi ko na kayang gumalaw. Nanatili akong nakatayo. Tinitigan siya sa salamin. Tapos, bigla siyang nawala. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Agad kong pinatay ang lahat ng ilaw sa bahay. Tumawag ako sa pamilya ko, pero walang sumasagot. Siguro, tutulog na sila. Ngunit ako, hindi na ako makatulog. Kinabukasan, pumunta kami sa simbahan. Doon ko nalaman na ang bahay pala ay tinayo sa lugar na dati pinaglibingan. Sabi ni Madre, may mga kwento tungkol sa isang lalaki na nawawala sa lugar na yun. Ang sabi nila, ang mga kaluluwa ng mga pumanaw ay hindi nakakalimot. Siguro, hindi ko kayang tanggapin na may ibang presensya sa bahay.
Pero tuwing gabi, nararamdaman ko pa rin siya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggal sa isip ko yung lalaki sa salamin. Pag dumadaan ako sa hallway, nararamdaman ko na parang may ibang tao sa paligid ko. Ang pinakamasakit, hindi ko pa rin kayang kalimutan. Ang salamin, patuloy pa rin nandyan. Andyan pa siya. Parang iniiwasan ko na lang. Pero patuloy siyang bumabalik. Parang isang imbitado na hindi mo matanggal sa bahay mo. Hindi mo kailangang maniwala sa mga kwentong to. Pero minsan, ang katotohanan ay mas malupit pa sa mga imahinasyon. Ako si Nika. Ikaw, anong tatakot mo?